Isang masayang diskuhan sa Capiz na uwi sa gulo at saksakan. At ang nanaksak, nag-French exit agad, papuntang Maynila. Ang masaklap, hindi niya akalain na nabuhay ang lalaking pinagsasaksak niya. Party's not over. Where na you, kuya? May isa-serve pang warrant of arrest sa'yo ang mga operatiba. Madaling araw noong May 2015, natagpuan duguan sa loob ng tricycle si Fred Miranda, 52 taong gulang. Ayon sa dating barangay captain na unang rumesponde sa crime scene, katatapos lang daw ng diskuhan o sayawan sa fiesta ng kanilang barangay nang manaksak ang suspect na si Ben Ostaga. Patapos na nga yung disco, kaya uwian na yung mga tao at sa kanilang pag-uwian, diyan naganap yung pangyayaring nasaksak. Tumakbo sa akin yung mga tao at sinabi na mayroong sinaksak doon sa labas ng sayawan. Ang puntakan ng dating kapitan ang nakaandusay ng biktima. Nakita ko rin yung kutsilyong nakabaon sa kanyang tagiliran. Ay wala na akong magawa, kumuha na lang ako ng service dito sa bahay at saka ikarga ko dalhin sa ospital. Mula sa barangay San Vicente, tinakbo si Fred papuntang ospital. At nang makarating sa ospital, dito na nawalan ng malay ang biktima. Ayon sa police blotter na ibinahagi ng Hamindan Police, nasa 13 pulgada o singhaba ng ruler ang laki ng kutsilyong ginamit ng suspect sa pananaksak sa biktima. Ganito raw kahaba ang pumasok at ibinaon sa katawan na naging dahilan ng agaw buhay na sitwasyon ni Fred sa pagamutan. Ilang oras pa lumipas nang malaman ng asawa niyang si Perla Miranda, 50 taong gulang, ang sinapit ng asawa sa diskuhan. Grabe nang kasakit kaamon nga buot mamay. Nang way man sa mga sala, way man sa mga kaaway. May bata ako katong anong parang kabulan. Way nanda ako ginahambal mga ang asawa ko at tuya sa ospital. Pagdating sa ospital, hindi na raw makausap ni Perla ang kanyang asawa na wala pa ring malay dahil sa malalim na sugat na natamo nito. Siya man lang ang pangitat paagi nga mabuhi na ang anang pamilya. Ga-eskwela pa yaam nga mga unga nga mga gagmay. Ay kung waay sa ma'am, hindi ko makaya. May bata ko nga. Pero ang pinakamasaklap, ang suspect na si Ben, agad daw na umeskapo mula sa kanilang probinsya. Kaya ang hiling noon ni Perla, matunton ang pinagtataguan ng suspect. Amo gid ginapangayo namon sa mahal nga Ginoo, ma'am, nga dapat madakpan ang nagbuno kanana para matawan man ito si siyaya natabo sa akon nga asawa nga grabe pag-antos sa ospital. Hawak ko po ang kopya ng medical legal certificate. Bukod sa saksak sa likod, kinailangan pang opera ng biktima dahil tumagos pa raw ang kutsilyo sa kanyang tiyak na may habang halos 10 pulgada. Kinaumagahan, agad nagsagawa ng backtracking operation ang mga otoridad. Ito, ang investigator namin nag-follow up doon sa crime scene at mayroong witness na nakakita at naka-identify ng suspect. Pagsaksak, tumakbo agad yung suspect. Yung sasakyan nila na ginamit kasi ang multicab, medyo mabagal, so mahigit 1 oras bago makaabot sa ospital. Paano nga ba humantong sa madugong insidente ang dapat sana'y isang masayang diskuhan ng barangay? December 3, 2024, kasama ang Hamindan Police at Barangay San Vicente, pinuntahan ng resibo ang lugar kung saan sinaksak ang biktima. Ayon sa salaysay na ibinahagi ng Barangay San Vicente sa mga otoridad, parehong dayo sa lugar ang biktimang si Fred at ang suspect na si Ben. Nagsimula raw ang gulo ng magkapikunan ang noy pareho ng nakainom na sina Ben at ang anak ni Fred na si Julius. Hinampas daw ni Julius ng bote si Ben at dahil gustong makaganti, dito na raw naglabas ng panaksak si Ben at inundayan ng saksak si... Naku, imbis na si Julius, ang ama nito na si Fred ang napuruhan. Wala namang kasalanan yung si Fred eh. Nung ibang araw, mayroon ding diskuhan doon sa kabilang barangay. Ay yung mga anak niya ay lasing. Ay palagi naman silang umiinom. So pagkatapos ng sayawan, inuman, nakalalasing, yan, nagkagulo na sila. May 19, 2015, nagsampa ng reklamo ang pamilya ni Fred laban kay Ben. Matapos ang 4 na buwan, September 1, 2015, ibinaba na ang warrant of arrest laban kay Ben na nowhere to be found na sa kanilang lugar. Sa loob ng 9 na taon, bigo ang mga otoridad na matunton si Ben Ostaga. Pero, Setyembre nitong taon,
Inatasan na ang Criminal Investigation and Detection Group para hulihin ang suspect. Paano nyo nalaman na narito sa National Capital Region, narito sa Quezon City, yung target, yung akusado ho sa krimen na ito? Itong tao na to nagyabang na mayroon daw siyang yun nga nasaksak doon sa kanila. Hindi niya alam na yung palang kwentuhan niya si IDG force multiplier sa community. Itong force multiplier natin dumulog sa sa ating tanggapan at binirify natin doon sa ating e-warrant. September 24, 2024 kasama ang resibo. Sinimula nang hanapin ang suspect sa terminal kung saan daw ito nagtatrabaho bilang barker. Pero matapos ang 2 oras, walang Ben na nagpakita. October 3, 2024, sinubukan ulit ng CIDG DSOU na masilo si Ben. Ilang sandali pa, nasipat na siya ng mga operatiba na nagtitinda at nakikipag-usap sa mga tricycle driver sa isang toda. Ben, tila ang laki yata ng ngiti mo for today's video. Smile lang ng smile dahil may gustong mag-hello sa'yo mula sa iyong nakaraan. Posas. Ang malaking ngiti ni Ben biglang naging busangot dahil hindi raw siya ang hinahanap ng mga operatiba. Ano ba si Ben Villaran of Tegan? Ha? Sabi ka to, kilala ka na namin, tinuro ka na namin. Ben, ikaw ay may karapatan manahimik o magkawalang tubo. Ano man ang iyong sabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman. Dinala si Ben Ostaga sa tanggapan ng CIDG Krame. Nakapanayam ng resibo ang suspect. Ipinakita pa niya ang bakas ng pagpukpok sa kanya ng bote ng anak ng biktima. Pagsaksak ko, nagtakbo na rin ako. Hindi ko na sinasadya yun, nabigla lang din ako eh. Ayun, pinala na ako, yun, gumanti lang din ako. Dito, yung sugat pa na ako. Ayon kay Ben, hindi raw niya alam na nagtuloy pa ng kaso ang pamilya ni Fred. Wala mga reklamo. Antes nga dito na sa Manila, yun. May narinig ako dito, may waran. Sige, sabi ko, anin ko na lang yan. Pasinsan lang nila ako eh. Siyempre, nabigla lang talaga. Hindi ko nasadya sobrang galit yun eh. Akala ni Ben ay all in the past na ang di umano'y nagawa niyang krimen, pero makalipas ang 9 na taon, tila nagbabalik ang isang multo ng kanyang nakaraan. Hindi niya alam na matapos ang 1 buwang pagkaka-ospital noon, nabuhay ang biktimang si Fred. Away kami, nag-away, ma'am. Gulpi naman ako, ma'am, kag bunon, ma'am. Kag lumalagyo dayon, ma'am. Salamat na ko, ma'am, ay nabuhi pa man ako, ma'am. Nalipay gid ako nga nakita ko siya nga daw mayad di ana nga pamatsyag. Grabe ya kalipay namon, ma'am, pati mga unga ko. Dahil sa sinapit ng biktima, naharap si Ben sa kasong frustrated murder. Gaano ho kabigat ang parusa nitong frustrated murder na kaso? Penalty nito is nasa 12 years and 1 day to 20 years. Kaya medyo mabigat-bigat ito. Ang sugat na tinamo ni Fred isang malalim na marka ng pangalawang buhay at palatandaan ng isang karumal-dumal na krimen na kailangang panagutan. Sa paghilom nito sa loob ng halos 1 dekada, nananatili ang pag-asa ni Fred at kanyang pamilya na makakamit pa rin nila ang hustisya. May aksyon, ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso.